Sige, sige, start tayo. Sandali po, sir. Okay. Give me 1 minute. Okay. Makukulit ako po muna ako. Sige po. Sila. Mga akwats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga akwats. Manatili po tayo naka-off ang mic at naka-off ang camera pag tayo po ay umakyat. At manatili po tayo tahimik at makinig sa ating ustad. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong magtanong pagkatapos ng kanyang lecture, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Rab ng sanlibutan. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng taong sumusunod sa tamang landas. Alhamdulillah sa panibagong araw na ipinakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang malaking biyaya na tayo muli ay nagtipon-tipon tungo sa pananaliksik ng kaalaman sa ating relihiyong Islam. Ito ay biyaya na hindi kaya tumpasan ng kahit anong yaman dito sa mundo. Alhamdulillah, so hindi ko napatagalin aking tawagin ang ating ustad upang magbahagi ng kanyang kaalaman. Inshallah, ang ating ustad ay si Ustad Muhammad wa Kierwa. At ang kanyang topic ay ang pagbabasa ng Quran. Falyatafaddal ya Ustad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay pinaabot niya sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. At naway tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-aayuno. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid ng ating mga gawain. Amin ya Allah. So, yun. Muli, nagpapasalamat ako sa bumubuo ng GC na ito at para sa layuning pag-aaral, no? Masya Allah, sa admin, sa mga ustad na nagtuturo na walang sawa, sa nag-e-edit ng ating mga poster, na biyayaan pagpalain nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nawa ni Allah ang ating mga gawaing pagsamba. So, mga kapatid sa Islam, nais kong banggitin ng isang kwento na bilang pambungad, inshallah makuhaan natin ang aral. Na kung saan may isang binata na naghahanap ng trabaho. So yung trabaho ay kailangan na kailangan niya. So ang ginawa niya, nagtanong-tanong siya kung saan may mga pwedeng pagtrabahuan. Hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na kung saan ang isang kalsada na puro restaurant. Sa madaling salita, puro kainan. Puro kainan. Nagtanong siya sa isang tindahan, kanyang itinanong na kung saan maaaring mag-apply o saan maaaring makapasok ng trabaho. Tinuro siya sa bandang dulo ng kalsada. Pagturo sa kanya doon, sinabi sa kanya na nandoon ang tanggapan, nandoon ang agency. So, sa madaling salita, doon siya nagpunta. So, tuwang-tuwa na itong binata na ito, mga kapatid. Tuwang-tuwa siya dahil naghahanap siya ng trabaho na mapapasukan niya at pagdating sa dulo, siya ay pumasok sa sinasabi ng napagtanungan niya. At pagpasok niya roon, ang tumambad sa kanya, ang bumungad sa kanya ay isang staff o isang waiter na naghahain ng alak sa customer. So itong bata na ito ay mag-aaral ng relihiyong Islam. So nung napansin niya yun,
Naalala niya ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang patungkol sa alak, sa sa taong patungkol sa gumagawa ng alak, naghakain ng alak, nagbebenta ng alak, na yun ay susumpain, no? Mapapasa kanya ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ginawa niya, lumabas siya. Paglabas niya, nakaramdam na siya na di na siya panatag sa lugar na yun. So, nagdesisyon siya na wag na lang sa lugar na yun. So, naghanap na lang siya sa ibang lugar na kung saan siya pwedeng magtrabaho. Yung trabahong walang gawaing haram. O yung trabaho na halal. So, nung nakahanap siya ng trabaho sa ibang lugar, alhamdulillah, siya ay natanggap. Nagkataon na sa pinagtatrabahuan niya ay kailangan nilang umattend sa isang event na kailangan puntahan. So, lahat sila magkakatrabaho, kailangan nila pumunta doon. So, sinabihan sila ng nakakataas sa kanila na pagkatapos ng oras ng trabaho, magsabay-sabay kayo, pumunta kayo sa lugar na to. Sinabi kung saan ang venue, kung saan gaganapin ang isang event. Habang papunta na sila ay napadaan sa lugar na kung saan siya unang nag-apply, kung saan siya napadpad, kung saan niya nakita yung yung waiter o yung staff na nagkakain ng alak. Yung dating iskinita na tahimik, sabihin natin payapa, yung iskinita na wala sa itsura niya, na ganun ang mga gawain ng mga tao na yun, ang nangyari sa kanya, pagdating niya doon, nakita nila, tumambad sa kanila ang mga karumal-dumal na gawain, mga kasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niya doon ang iba't ibang lahi, mga lalaki na bitbit ang mga bote ng alak, mga babae na kulang ang suot. Ang tahimik na kalsada ay napuno ng ilaw ng mga pasugalan, mga lalaki na gumigewang sa kalasingan. So habang pinagmamasdan niya yun, habang dumadaan sila, nasambit niya, nabigkas niya ang katagang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, na nagligtas sa akin sa kapahamakan. No? Sapagkat hindi niya inaakala na ganun pala ang gawain ng mga tao na dyan. Sapagkat nung siya ay nagpunta doon sa kalsada na yun, napakatahimik ng kalsada, walang bakas ng gawaing mga suklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating niya doon, nakita niya tumambad sa kanyang mga gawaing suklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun ang mga pagsusugal, nandun ang gawaing karumal-dumal, pag-inom ng alak, mga pakangangalo niya. So, subhanallah mga kapatid, isa sa mga makukuha nating aral. Kapag halimbawa, hindi tayo natanggap sa trabaho na ina-applyan natin, na gusto natin, may ilan na bumabagsak ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya, pinitwiston si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit di ibinigay sa akin ang trabaho na to? Bakit hindi ipinagkaloob sa akin ang hanap buhay na ito? Pero sa kabilang banda mga kapatid, makikita natin ang pag-iingat sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ipinagkaloob sa atin ang trabaho na yon, maaaring tayo ay napahamak at ang mga nakakasama natin doon ay mga taong gumagawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalating Quran, kung saan kanyang sinabi, may mga bagay nga kayo na gustong-gusto nyo, pero yun ay makasasama sa inyo. At meron naman kayong mga bagay na kinamumuhian nyo. Namumuhi kayo sa isang bagay, pero yun ang siyang makabubuti para sa inyo. So, alhamdulillah mga kapatid, naway nakuhaan natin yun ng aral. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patungkol sa maluwalhating Quran. Kung saan, ang Quran na siyang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran na siyang pangunahing saliga ng Islam, ang panghuli at pangwakas na pahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. Ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam. Ang pagpapahayag ay umabot sa loob ng 23 taon at nasusulat sa maluwalhating Quran na kung saan sinabi ni Allah na siya mismo ang nangako na siya ang mag-iingat at
kanyang pangangalagaan ang maluwalhating Quran laban sa mga pagbabago. Magbibitaw ako ng konting pahapyaw pagdating sa comparative religion. Ano ang pinagkaiba ng Bible at ng Quran? Ang salitang Bible, mga kapatid, ay hinango mula sa salitang Biblios. Ang Bible ay compilation book, mga aklat na pinagsama-sama. Ngayon, ang Quran ay literal na isang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Literal na isang aklat lang na naglalaman ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang Bible po na hawak natin ngayon ay salin na lang at wala na ito sa original na teksto, yung tinatawag na Ebanghelyo. Ang Bible ay nahahati sa dalawa, Old Testament at saka ang New Testament. Okay? Ano ba ang lingwahe na ginamit at saan ito ibinaba? Ang tinatawag na Ebanghelyo ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ. Makilan may nakausap ako, isang non-Muslim. Tinanong ko, ano ang language ni Jesus Christ? Nag-uusap kami about sa Bible. Ngayon, hindi siya pamilyar. So sabi ko, ang language po ni Jesus Christ ay Aramaic. So, sister tongue ng Arabic, Hebrew, Aramaic, Arabic, ito ay tatlong lingwahe na ito ay magkakapatid na lingwahe. So, pinaliwanag ko sa kanya. Ang tinatawag na Ebanghelyo na meron tayo ngayon, yan ay translation na lamang at wala na ito sa original na teksto. So, bakit ito sinasabi? Dahil ang maluwalhating Quran, mga kapatid, nananatili ang original nito kung papansinin natin. Di ba? Kung papansinin natin ang ating mga translation, yung kalahati Arabic at yung kalahati naman ay translation. Kung magkakaroon ng problema sa translation, madali mababalikan ang original na teksto. Bakit? Dahil nandiyan pa rin siya. Kumbaga, hindi nawala ang original na teksto. May kilala ako na translator, sinasabi niya na napaka-imposible na 100% na mailapat ang exact word kapag sinalin na. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi accurate. Yung word, kapag i-translate mo siya sa ganitong lingwahe, hindi siya 100% accurate na yun ang kahulugan niya. So, sa madaling salita, mga kapatid, ay nagbabago. Kaya nga hindi ba kapag nagbabasa tayo ng aya mula sa maluwalhating Quran, ang ating sinasabi, ayon sa pinakamalapit na kahulugan. Hindi ba? Ito ang literal na kahulugan. Sinasabi sa malapit na kahulugan. So, ibig sabihin, malapit na kahulugan at yun yun ay hindi eksakto, yun ang kanyang meaning. Pero magkagayon pa man, ang Ebanghelyo na meron tayo ngayon ay naglalaman ng ibang mga katotohanan na tumutugma o sinasang-ayunan ng maluwalhating Quran. At yun ang tatanggapin natin. No? Kung ano ang sinasang-ayunan ng maluwalhating Quran. Halimbawa na lamang sa chapter 8 verse 42 ng John. Chapter 8 verse 42 ng John. Na kung saan dito binanggit dito, sinabi nga sa kanila ni Jesus Christ. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi tinugo niya ako. Sa isang talata, sa 17:3 ng 1, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong sinugo. So, mga kapatid sa Islam, base sa mga binasa nating talata, ito ay nagpapahiwatig o ipinakikilala si Isa alayhi salam o si Jesus Christ na siya ay isang propeta o sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang dito sa maluwalhating Quran, Suratul Maryam chapter 19 verse 30. Na kung saan sinabi ni Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Na kung saan sa malapit na kahulugan, sinabi ni Isa alayhi salam, katotohanan ako ay sugo ni Allah, kanya akong pinagkalooban ng banal na aklat, ang ebanghelyo, at ako ay kanyang ginawang isang propeta. So itong aya na ito ay nalalapit sa verses ng Bible na binasa natin. So halimbawa ito, mga kapatid, na ang pagkakaroon ng pagkakapareho at dapat sinasang-ayunan ng maluwalhating Quran. Mga kapatid, pag tinanong mo kung kailan ipinahayag ang Bible,
kailan na i-reveal, kailan na ipahayag. May sagot sila pero wala sa mismong aklat na diretso. Na sinasabi nila sa ganitong panahon siya ipinahayag, hindi katulad ng maluwalhating Quran. Halimbawa na lamang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan kung saan ipinahayag ang Quran, isang patnubay para sa mga tao at malinaw na patnubay at pamantayan. Sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang kapahayagan na nagmula sa mahabagin ang maawain. No? Isang aklat na ang mga aya o talatang ito ay masusing ipinaliwanag sa isang Quran sa wikang Arabic para sa mga taong nakakaalam. So ayun pasintabi sa mga kababayan at sa ating kamag-aral, sa trabaho, kapitbahay, so, tayo ay nag-aaral lamang ng mga patungkol sa banal na kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dadako tayo ngayon sa maluwalhating Quran. Ang topic na talaga natin ngayon ay ang pagbabasa ng maluwalhating Quran. Na kung saan, sinasabi rito, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit ni Allah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sinabi dito na basahin ang Quran sapagkat ito ay darating sa araw ng muling pagkabuhay bilang isang tagapamagitan para sa mga taong nagbabasa nito. Ang pagbabasa ng maluwalhating Quran ay siya'y darating sa tao sa araw ng paghuhukom upang mamagitan sa tao. Ang Quran, kapag isinalin o itinranslate natin, siya ay nangangahulugan ng recitation. Okay? Siya ay nangangahulugan na recitation. Gaano kahalaga ang pagbabasa ng maluwalhating Quran ng isang Muslim? Na kung kaya't may kakayahan o pinahihintulutan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamagitan sa taong palagi ang itong binabasa. Sa kabila ng pagbabasa natin, napakalaking gantimpala ang nakapaloob, subhanallah. May mga tao na kayang maglaan ng madaming oras para sa pagbabasa ng mga bagay na walang koneksyon sa ating din, sa ating relihiyon. Kaya natin maglaan ng ilang space sa storage ng phone natin para makapag-download ng mga application na hindi konektado sa ating relihiyon. Pero katakataka na kahit isang apps ng maluwalhating Quran ay wala sa mga phone natin na gadget na ginagamit natin. So kahit man lang sana, meron tayong apps na doon natin nababasa ang mga salita o aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kaya mag-aral ng ibang bagay pero katakataka na ang salita ng ating Panginoon ay hindi natin magawang pag-aralan para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At least kahit makabasa man lang, mabigkas natin ng tama ang mga letra, maging familiar tayo sa mga letra ng Quran, alang-alang sa ating tagapaglikha. Sapagkat anong ihaharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay haharap sa Kanya na kung tayo ay haharap sa Kanya sa loob ng ilang taon na nabuhay tayo dito sa mundo, hindi man lang natin nagawang pag-aralan ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa dami ng naging oras natin dito sa mundo, sa dami ng naging pagkakataon natin, hindi man lang tayo nakapaglaan ng oras kahit konti para matutunan natin basahin ang maluwalhating Quran. Meron naman, mga kapatid, meron naman natuto lang ng bahagya, bigkasin ang Quran, makapagbasa, makabisado ang mga letra, bigla na nag-iba ang tingin niya sa kanyang sarili, subhanallah. Pakiramdam niya siya na ang pinakamainam. Lahat ng nasa paligid niya na hindi nagbabasa ng Quran, lahat yun mababa sa kanya. Mababa ang tingin niya. Patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang at iligtas niya tayo sa ganitong katangian. Okay, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagtataglay ng maliit na kaalaman na mayroong pagpapakumbaba sa ating mga sarili.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa maluwalhating Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ito ang aklat, ang alin ang Quran. Walang pag-aalinlangan dito matatagpuan ang patnubay, gabay para sa mga natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? So ang Quran, walang pag-aalinlangan dito matatagpuan ang patnubay at gabay para sa mga may takot sa dakilang tagapaglikha. Isang araw, isinalaysay ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, minsan ay niyakap ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, bigla siyang niyakap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay kanyang ibinulong na, O Allah, naway ipagkaloob sa kanya ang kaalaman sa aklat. Saan? Sa Quran, mga kapatid. Mga kapatid, sino man ika ang nag-aral ng Quran at pagkatapos ay kanya itong itinuro. Sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamahusay nga sa inyo ay ang nag-aral ng Quran pagkatapos ay kanya itong itinuro. No? Nulat ni Imam Al-Bukhari. Ang taong nagtuturo ng Quran, mga kapatid, unang kaalaman patungkol sa ating relihiyon, ay nakakakuha ng gantimpala kahit siya ay nasa libingan na. Sapagkat kabilang sa mga bagay na hindi napuputol sa tao kapag siya ay pumanaw na, ay ang kaalaman na naipasa niya. At dapat yun ay napapakinabangan. No? So kung matatandaan nyo, natalakay natin to nung nakaraan na ang taong isa sa mga bagay na hindi napuputol sa tao kapag siya ay pumanaw na, ay ang mga kaalaman na ibinahagi niya. Pagkatapos yung kaalaman na yun ay patuloy na naipasa at napapakinabangan. Siya ay nakakakuha ng gantimpala. Yung gantimpala dumadating sa kanya sa libingan kahit siya ay wala na. Sa kadahilanan na ang kaalamang ipinasa niya ay napapakinabangan. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng maluwalhating Quran, mga kapatid, nakakasama natin ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ba natin ito? Sa kabila ng tayo'y nagbabasa ng mga aya ni Allah, tayo'y nagbabasa ng Quran, nakakasama natin ang mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man bumigkas ng Quran ng mahusay, ay nakakasama niya ang mga mararangal at dalisay na anghel. At sino man nang bumigkas ng Quran ng may kahirapan, siya ay nagbabasa ng Quran kahit siya ay nahihirapan, nagkakaroon ng dobleng gantimpala. Inulat ni Imam Muslim. So mga kapatid, pansinin natin ang hadith. Sino man daw ang bumibigkas ng Quran ng mahusay, ay nakakasama niya ang mga marangal, dalisay na anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya basahin ng mahusay, sa madaling salita ay nahihirapan tayo basahin yon, pansinin niyo ang kasunod sa nabanggit sa hadith. Sino man daw ang bumasa ng Quran ng may kahirapan, siya ay nagkakaroon ng dobleng gantimpala. Mga kapatid, wag naman tayo mawalan ng pag-asa sa pagbabasa ng maluwalhating Quran. Kung may ilan na kapag alam nila sa sarili nila na sila ay hindi makabasa ng diretso, tinitigil na nila ang pagbabasa ng maluwalhating Quran. Sapagkat sa kadahilanan na sila ay nahihirapan. Pero hindi ba natin napansin na tayo ay nakakakuha ng dobleng gantimpala sa kabila ng pagbasa natin ng maluwalhating Quran kahit tayo ay nahihirapan na. So isa ito sa mga dahilan upang hindi tayo sumuko para pag-aralan yung mga letra ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga letra sa maluwalhating Quran. Isa sa mga bagay na dapat maging inspirasyon natin na wag natin isipin na nahihirapan tayong bumasa is walang gantimpala. No. Nagkakaroon ng dobleng gantimpala ang taong binabasa ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ay may kahirapan o siya ay nagbabasa ng nahihirapan. Ang kahalagahan ng pagbabasa ng Quran, mga kapatid, ang pagbabasa ng Quran ay ang pinakamalaking pamamaraan na
pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napapaloob rito ang napakaraming mga hasana, mga gawaing mabuti. Sa pagbabasa nito kahit pa sa mga karaniwang araw lamang, kaya hindi natin aakalain kung gaano lamang kalaki ang gantimpala ng pagbabasa nito sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan ang ating mga gawaing kabutihan ay doble ang gantimpala, kung saan pinaparami ni Allah ang bawat isang gawain rito ng higit pa sa 700 times. So, hanggang sa hindi natin na alam kung ilang beses ito pinarami ni Allah subhanahu wa ta'ala. Narito lamang ang ilan sa mga paglalarawan kung gaano kalaki ang gantimpala ng pagbabasa ng maluwalhating Quran at ang kahalagahan nito. Mga kapatid, pakinggan niyo ang isa sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa patungkol sa gantimpala ng taong nagbabasa ng maluwalhating Quran. So, inshallah, sikapin natin mga kapatid. Si Ibn Mas'ud, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang inulat. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sino man daw ika ang bumibigkas ng isang titik, isang letra, isang titik mula sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang maluwalhating Quran. Sino man ang bumibigkas ng isang titik mula sa maluwalhating Quran, siya ay binibigyan ng isang mabuting gawa. No? So, kada isang letra ay isang mabuting gawa. At ang isang mabuting gawa ay magkakaroon ng 10 ulit na gantimpala, 10 times. Sinabi ng Rasulullah bilang paglilinaw, hindi ko sinasabi na ang alif, lam, mim ay isang letra. Bagamat, ang alif ay isang letra, ang lam ay isang letra, ang mim ay isang letra. So, mga kapatid, kung i-imagine natin, gaano karami ang gantimpala ng taong madalas magbasa ng maluwalhating Quran. Sa kabila nun, bawat isang letra, ang katumbas pala nun ay 10 kabutihan. Subhanallah. Kahit mag-ikot ka sa kung ano-anong lugar dyan, sa ganong kabilis na proseso, na binigkas mo lang ang aya o ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagbasa ka ng maluwalhating Quran sa loob ng 5 minuto, anong gantimpala ang natatamo mo doon? Ano ang gantimpala ang nakukuha mo sa loob lamang ng 5 minuto, mga kapatid? Di ba? Napakalaking gantimpala na wag nawa natin sayangin. Sapagkat ang ilan ay naglalaan ng maraming oras para sa kung anumang bagay, pero ang aya o ang kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napabayaan na. Subhanallah, mga kapatid. May biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kahiligan sa pagbabasa at naway matutunan natin to, inshallah, na basahin ang aya sa maluwalhating Quran. Ang Quran ay magsisilbing tagapamagitan sa tao sa araw ng paghuhukom. Nabanggit natin kanina. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmul qiyamati syafi'an li ashabi. Basahin niyo ang Quran sapagkat ang Quran ay darating sa inyo sa araw ng paghuhukom upang mamagitan ito sa inyo. Sa pagpasok ng mga tao sa paraiso, mga kapatid, ay patatayuin muna bawat isa sa pintuan ng paraiso at sasabihin ng mga malaika, magbasa ka ng tulad kung paano ka magbasa sa mundo. At ang iyong magiging antas sa paraiso ay nakadepende sa dulo ng aya na mababasa mo. Ibig sabihin ay kung ilang talata ang mababasa mo sa pamamagitan ng iyong na-memorize sa maluwalhating Quran, ay siya ring taas ng iyong antas sa paraiso. Sinasabi rito, kapag binasa mo ang Quran ng araw-araw, ay hindi ka mapapabilang sa mga taong tinatakan ni Allah ang kanilang mga puso ng pagkalimot sa pag-alala sa Kanya. Ang lahat ng iyan ay katumbas lamang ng pangkaraniwang araw at kung maisasagawa mo ang dakilang pagsamba na ito, ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, sa ibang mga araw na dinodoble ng maraming beses ni Allah ang mga gawa rito. No? Kung saan mas malaking gantimpala ang iyong makukuha. Naway gabayan tayo ni Allah sa pamamagitan ng liwanag ng Quran at gawaran nawa tayo ng malalim na pag-unawa sa relihiyong Islam. Isinalaysay mula kay Abu Musa al-Ash'ari na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi,
Isa ito mga kapatid sa paghahalin tulad sa mga taong nagbabasa ng Quran at hindi nagbabasa ng Quran at ah, sa ibang kalagayan. Nabanggit sa hadith na ito, ang katulad ng isang Muslim na nag-aaral ng Quran ay isang kahel na mabango at matamis. Ang katulad ng isang Muslim na hindi bumabasa ng Quran ay parang isang tuyong date, yung datiles, yung tamar, na walang bango ngunit matamis. Ang katulad ng isang mapagkunwari na bumabasa ng Quran, subhanallah, ay parang isang prutas na bagamat may bango, ngunit ito ay mapait pag tinikman. At ang katulad ng isang mapagkunwari na hindi bumabasa ng Quran ay parang prutas na walang bango, ngunit mapait ang lasa. So, gusto ko mag-focus dito sa isa. Sa nagbasa ng Quran, ngunit siya ay mapagkunwari. Nakakatakot to mga kapatid. Ha? Kung nagbabasa ka ng Quran sa masjid, ah, bilis-bilis. Actually, pwede naman magbasa ng, hindi naman yung sobrang bilis. Kumbaga, yung tamang bilis lang. Tapos, nagbabasa sa masjid ng Quran na hindi gaano kaganda ang tajwid. O sabihin natin, hindi niya ginagandahan ng pagbasa ng malawalhati. Maya-maya, biglang may pumasok, isang brother. Nagsala sa gilid niya. Nagsala ng sunna, 2 rakaah. Pakiramdaman natin yung mga sarili natin, mga kapatid. Sa ganong klaseng kalagayan. O, hanggang sa unti-unti na natin ginagandahan ang pagbasa. No? Kung nagbabasa tayo, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nung may dumating sa tabi mo, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanallah. Ha? Mga kapatid. Sa ito. Magkaroon tayo ng layunin sa pagbabasa ng Quran para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa papuri ng mga tao. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bigkasin at pag-aralan ng Quran hanggat ang inyong mga isipan ay nakatuon dito. Ngunit, kung kayo ay pagod na sa pagbabasa, itigil ang pagbabasa nito. May nagbasa ng malawalhating Quran. Ang ganda ng tajwid, subhanallah. Pagdating sa dulo, Sadaqallahul Azim. So yun ay malinaw na maituturing na bid'ah. Hindi ginawa ng mga sahaba. Sinabi sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itigil lang ang pagbabasa at wala na kung ano-ano pang gagawin. Hindi mo na kailangan nilagay yung Quran sa ulo mo, paikot-ikot mo, kung ano-ano ang bibigkasin, hindi. Kung pagod ka na magbasa, itigil ang pagbabasa, isarado ang mushaf at ilagay muli sa kinaroroon. No? Mga kapatid sa Islam, ang pagbabasa ng maluwalhating Quran sa madaling araw, sabihin natin bago mag-salatul fajr, kung saan yun ay sinasaksihan ng mga malaika. Sinabi sa aya, kung saan magsagawa kayo ng pagdarasal sa pagbaba ng araw mula sa kalagitnaan nito hanggang sa kadiliman ng gabi. At sa pagbibigkas ng Quran sa madaling araw, ang pagbabasa ng Quran sa madaling araw, katotohanan ng pagbigkas ng Quran sa madaling araw ay laging sinasaksihan ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Mga kapatid sa Islam, may nakuha natin ng aral ito at makadagdag sa ating kaalaman ang ating mga napag-aralan ngayon. Magbibigay ako ng ilang mga gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Inshallah, dito tayo magtatapos mga kapatid. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madalas siya magtiyagang nagsusumikap sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 huling araw ng Ramadan. Sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Madalas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sipagan niya ang mga gawaing pagsamba na hindi niya pangkaraniwang ginagawa sa ibang panahon. Katulad ng pagdadasal,
pagbabasa ng Quran at ng mga dua o mga pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag natin palampasin ito mga kapatid ha, sapagkat hindi natin alam kung tayo ay aabot pa ba sa susunod pa na Ramadan. Kasunod, Lailatul Qadr. Kung saan sinasabi rito, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay naghihikayat na manatiling gising at ipagdasal ang Lailatul Qadr ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala. Naghahangad ka ng gantimpala, bukod doon ikaw ay mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rito, sino man ang manatiling gising at nagdarasal sa Lailatul Qadr nang dahil sa paniniwala at hangaring makamit ang gantimpala mula kay Allah, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad. Rawahul Bukhari o Muslim. Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig na ang Lailatul Qadar ay matutupad sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa gabi sa pagdarasal at sa gawain. Ang pinakamainam na gawin sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ang i'tikaf. Ano yun? Ang pamamalagi sa loob ng masjid upang magparami ng mga sunnah, ng salah, dhikr, paggunita kay Allah, pagbabasa ng Quran, dua, at iba pang mga kanais-nais na gawain. Hindi i'tikaf, yung pupunta ka sa masjid, ikukulong mo yung sarili mo, pagkatapos maglalaro ka ng kung ano-anong game. No? So, hindi may tuturing na i'tikaf. Sapagkat sinasabi rito, ang i'tikaf, ang pamamalagi sa loob ng masjid upang magparami ng mga pagsamba, paglalaro, or magkwentuhan ng mga walang kabuluhan. Nandoon ang pagpaparami ng sunnah, salah, paggunita kay Allah, pagbabasa ng maluwalhating. So mga kapatid, alhamdulillah at dito tayo nagtatapos. So, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng maraming kaalaman sa pagpapagunawa sa ating relihiyon. Biyayaan niya tayo sa ating puso ng kahiligan sa pagsamba. At ilayo naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi makabubuti sa atin. Sa mga bagay na kung saan maaaring ikapahamak natin. No? Na kung saan nandito yung pagpapasakop sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang hindi natin nakuha dito sa mundo, huwag natin kimkimin, huwag natin dibdibin, huwag natin isipin na tayo ay hindi biniyayaan ng biyaya. Dahil maaaring meron tayong biyaya pero hindi lamang natin ito nakikita. No? Isa sa mga dapat natin gawin ay ang pagpapasalamat kay Allah sapagkat sa kabila ng hindi niya ipinagkakaloob ang ating mga kahilingan, ang ating mga kagustuhan, tayo ay napoprotektahan mula sa kasamaan o sa anumang kapahamakan. Isipin niyo mga kapatid, kung ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kahilingan, maraming kotse, madaming bahay, madaming pera, sa tingin mo ba kapatid, nandito ka ngayon sa GC, nakikinig ng muhadara ng lecture ng ustad? Ha? Kung ibinigay sa iyo ang yaman na gusto mo, anumang kayamanan na maaaring taglayin dito sa mundo, ikaw ba ay makasisiguro ka ba na ikaw ay nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay pumapasok sa masjid at nagsasala? So baka busy ka ngayon sa mga bagay na inaayos mo. Busy ka sa pag-iingat ng kayamanan mo. Ang kayamanan na siyang hindi mo madadala pagdating sa kabilang buhay at ang tanging madadala mo lamang doon ay ang mga gawaing pagsamba, gawaing kabutihan. No? So kung ano man ang dumating sa atin na hindi natin, ano mang uri ng dumating sa isang mananampalataya, mabuti man o masama, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasasalamatan niya si Allah sapagkat naiintindihan niya na hindi lahat ng bagay na meron dito sa mundo ay makukuha niya. No? Mga kapatid, naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sabar, pagtitiis sa mga bagay na gusto nating makuha ngunit hindi ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa kanyang mga alipin. Kanya sinabi sa maluwalhating Quran, may mga bagay nga kayo na gustong-gusto nyo, pero di yun makakabuti sa inyo. At may mga bagay naman na gustong-gusto nyo, isang bagay na gustong-gusto nyo, pero siyang makakasama sa inyo. So hanggang dito na lamang mga kapatid, naway nakuhaan natin yun ng aral at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno at gawaing pagsamba
ngayong buwan ng Ramadan at naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpasok sa paraiso at iligtas nawa tayo ni Allah sa apoy ng impyerno at parusa sa libingan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung meron pong katanungan, inshallah, saabot po ng aking kakayahan. Inshallah. Kung wala pong katanungan, ako po ang magtatanong. Inshallah. Okay, ang tanong mga kapatid, madali lang. Magbigay ng isang aral o isang aral na natutunan sa tinalakay natin ngayon. Inshallah. Kung hindi makakapag-open ng mic, pwede i-chat. Pwede mag-message. Magbigay ng isa. So wala na po silang katanungan at ako po ay bababa na. Inshallah. At magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa tatalakayin natin. So, yun. Naway biyayaan at pagpalain naman tayo ni Allah at maging mabunga ang pag-aaral na ginawa natin ngayon. Inshallah. So, yun lamang mga kapatid. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.